So today's video guys ay gagawa tayo ng inspection sa ating ginagamit na battery, si Orient Power. Kasi simula nung nagkabagyo-bagyo dito sa amin, nagkabaha-baha, ay hindi ko na siya binuksan. Tapos ay nababasa ito ng ulan galing dito. So pag mahangin, natatamaan dito. At yung last na bagyo, si Pipito, akala ko hindi malakas dito sa amin. So hindi ko na siya tinakpan. Bale, ito ang talagang basang-basa. At inspect na rin natin kung balance pa ba yung battery. Fully charged naman siya, 14.3 yung reading sa ating inverter. So tingnan natin dito kung tugma sila. Yan, 14.0. May konting difference. Last time ay nag-update ako dito. Naglagay ako ng eto, yung cable na makapal. Patayin natin dito. Okay. So, para po sa mga hindi nakakaalam ng battery nito, ito po ay Life PO4 mula sa Orient Power, 230 ampere, 12 volt, equivalent of 2,944 watt hour. So, napakalaking battery po nito. Para sa kalaman na rin ng iba at kalaman ko na rin, titingnan natin kung may o-ring dito kasi dito nabasang-basa yan. Basta maganda kasi sigurado tayo. Pamaya, kampante tayo na kahit na ulanan, medyo natitilan sila ng tubig, yun pala pinapasok na sa loob. So update na rin to guys sa battery ni Orient Power. So para sa mga interested, nasa description box yung link. Wala. Parang wala. Parang wala naman. Wala siyang o-ring. Wala guys. Tanging parang rubber sa ilalim. Yun oh. Yung itim. Yun. Meron. Meron siyang rubber gasket. So safe siya kahit mabasa. So, ginamit nila dito ay special na yung Allen wrench. Kala ko Philip ang ginamit pero naghanap ako ng ganito. Ayan. So, eto. Simula nung ginamit ko ito, hindi ko na alam kung ano yung status sa loob. Kung balance pa ba o hindi na. So, ito siya guys. Still, napakalinis. Walang bahid ng leak. So, dito sa side, hindi naman papasok ang tubig dito. Kasi nga, meron siyang groove. Yan, pag nabuhusan ng tubig, tapon pa ba diretso. So, ewan ko lang dito sa kanyang switch. Malamang yung tubig, hindi na siya hindi na siya magsasay ng panahon para pumasok dito Dito naman sa kanyang handle, ewan ko lang kung papasok dito. So mas maganda pa rin talaga na inspect natin. So yan yung battery niya guys. Sa mga hindi nakaalam at hindi nakapanood sa unang video ko, ayan, prismatic ang ginamit na 4S. Wala pa namang sign ng bloated. Bale, naka 83 cycle pala ako dito. Mas maganda i-check natin, baka nagkamali ako. So, balik tayo. Bukas natin yung ating Bluetooth connection. Then, iwan natin dito. Then, i-connect natin sa BMS, EEBMS. So, connection natin between cellphone, yung app, at dito sa BMS. So, na-detect na niya. So dito makikita natin kung ilang cycle na yung nagagamit natin. So ayan guys, naka 83 na pala tayo. Mula nang ginamit ko, ilang beses na nag-brown out dito at ilang beses na rin ilang araw na walang kuryente. Si Pipito,
siyang dahilan ng mahabang brownout dito, kaya nagamit ko siya ng husto. Okay, so try natin patayin yung kanyang output. So naka-on siya ngayon. Discharge MOSFET. Ayun o, nag-off din siya. So ibig sabihin, wala na siyang output. Yung charging MOSFET ang hindi ko alam kung pwede natin kasi naghahanap siya ng password. So hindi ko alam yung password. Ganyan na lang. Okay, check natin kung ayun, nagbukas na yung discharge. So dito marami siyang mga settings, parameter, detail, hindi ko alam kasi wala naman yung password na binigay. So ang gagawin lang natin ay gumamit. So ayan, malinis na malinis. Ito yung ginamit nilang bus bar dito, papunta sa kanya. Wala namang alog. Isa pang napansin ko kasi kaya mas gusto ko yung mga pre-made na ganito. Pag mag-DIY tayo ng ganito, ang pinapasama nilang bus bar ay yung maninipis na ganito. No choice kundi bumili tayo ng marami ganito at doblehin. Yan. Mas lalo na yung, yung ini-screw na maliliit tapos yung ini-spot. So ang nipis. Pag nagkakaroon tayo ng mataas na load, nagkakaroon ng imbalance ng bus bar. Umiinit. Compare sa mga ganito na pre-made, makakapal yung kanyang bus bar. Ito sa tingin ko nasa 4 mm. Nasa 4 mm yung kapal ng bus bar. Yan dito, ganun kakapal. Bale, ginamit lang nilang link sa magkabilang tornilyo. Tapos yung bus bar dito parehas din. Nilagyan lang ng ganito para protection. Parehas yung kapal, wala siyang tinatago. Natin kung may tinago dito. Wala akong naramdamang pagbabago sa thickness. Ayan. Nilagyan lang ng string tube for protection. So yun guys, natanggalan natin. Nakatakot kasi habang binubunot ko yung mga tornilyo dito, madulas yung kanyang screw. Nakatakot kung mahulog sa ilalim. Nagapakan yan, lala. So yung takip ay napakakapal. Then ito siya guys, NTC para sa kanyang thermometer sensor. Ito yung kanyang balancer ba to? Siya ba yung balancer niya? So tingnan na lang natin kung siya yan. Mayroong itim na isa tapos lahat ay pula. So malamang siya yan. Isa nakakatakot kasi yung mag-check ng ganito na fully charged yung battery. Isang kamali mo lang, sunog lahat. So sa tingin ko dito ay ito yung positive at ito yung negative. Ingat-ingat na lang, wandilasan. Ingat-ingat na lang. So siya nga, nandito yung kanyang sensor. Okay, may napindot ba tayo? Reset natin. So dito ay nakatakot, ang liit. 3.5 or 3.54. Aha! Aha! Ba't ganun? Ba't nagbago? So check natin. Parang iba yung reading na niya eh. Okay? .1. So, ulitin natin, i-check. Nakakatakot. Kasi nga, ang liit ng distance power. .55. Isang kamali mo lang madilasag. Tapos 3.52, konting diferensya lang, 3.5 pa rin. At
Katulad wala pala talaga. So ito ay design for, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so design ito para sa ibang battery. Okay, so ito ay design, pwede yung BMS ng 5S kasi may blankong isa. So i-check natin dito, 3.54. So pares pa rin sila. So, wala pa rin imbalance kasi nga ay okay naman yung performance. Okay, so yung iba dito para switch, malamang ito ay para sa temperature sensor. Tapos ang ginamit na wire dito na number 2 ay silicone. Silicone yung cover nya. So tamang-tama yung nilagay ko dun sa inverter sa kanyang supply, number 2. So galing kay Dali yun noon, yung pinareview niyang BMS. Okay. So, check natin yung polarity. Yung blue ay positive, pumunta sa pula. Check. Then, yung black ay negative. No sign of loss. Then, pupunta sa negative. Check. Okay. So, subukan na natin i-on yan. Check natin din eh. Then yung ating solar. Okay. So mamaya ko natanggalin yung bypass at i-connect. Check lang natin.